lesson in our EIC, authored by Pastor Kenneth. Pamagating ng lesson The Silence of God. Actually, this is a lesson I brought doon sa Bible study ng last day, the last night that I was there. Kasi Sabado kahapon, meron pa naman isang Bible study led by the pastor was also there in the neighborhood, So ito po yung huling minsan natin dinaluluhan. The silence of God. Kasi yung pong pananahimik ng Panginoon, parang nagbibigay lakas ng loob sa mga unsaved, na lalo nilang gawin yung mga kasalanan nila So, yung pong existence ng Panginoon has long been a matter of controversy for some. Sabi nila, meron ba talaga Diyos? If there is a God at all, at hindi siya nakikita, hindi siya naririnig, hindi siya nararamdaman, at hindi napapakinggan. Kaya tuloy, korsa, yung pananahimik ng Panginoon, at yung pagdududa nila sa presensya ng Diyos, God gave them courage, na lalong magpatuloy pa sa kasalanan. And hindi na bago yung ganyang, hindi na bago yung ganyang feeling ng tao. If you remember in 2 Peter chapter 3, sabi ng mga ni Peter, na meron po daw mga tao ng kanyang kapanahunan na nagsasabi, actually, sila po'y nanglilibak sa nila. Where is the proof of His coming? Matagal na yung sinasabi na babalik. Bakit nangamatay na yung mga nagsabi na siya babalik? Up to now, hindi pa rin nagbabalik, di ba? Kaya tuloy, yung mga tao, tumigas ang kanilang puso. At yung iba, tuluyan na nagduda sa existence. Tuloy sa kanila, wala ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi natin nakikita, hindi nararamdaman, at hindi nakapakinggan ng tinig natin, ng tenga natin, ang tinig ng Panginoon, nangangulugan, hindi na existido ang Panginoon. Pero po kasi mga tao, dahil sa lalong pagmamatigas ang kanilang puso, inadapt nila yung kasabihan na to cease to believe. Diba? Hindi rin natin mayin sa tao yan dahil karaniwan talaga, we explain and understand things based on our observation. Pagka hindi mo natin kita, hindi mo talaga may paliwanag, hindi mo paniwalaan, hindi mo matanggap. Kasi hindi mo na-observe, hindi mo nakikita ng mata, hindi mo rin napapakinggan, hindi mo naririnig. Kaya kanila sinasabi, to cease to believe. Pero hindi mo natin pwede kainin yung yung prinsipyo na yun in its entirety. Kasi there are things that although you could not see, it doesn't mean na hindi na totoo. Diba? Pero kung mga bagay na kahit hindi natin nakikita, they really exist and we know that they exist. For example, yung hangin, diba? Hindi naman natin nakikita yan. Does it mean there is no air? Does it mean walang hangin? Wala yan ang kaluluwa natin, diba? Bagaman din natin nakikita, we believe that we have soul. So, hindi natin pwedeng tanggapin yun na to cease to believe. Although, meron din katotohanan na the reason we can explain things and say our judgment on a certain thing dahil nakita natin. At hindi natin mayayari sa sarili natin yan dahil tayo po yung mga physical being tayo. We are composed of matter. Therefore, yung ating mindset, nakadepende doon sa ating nakikita. But, there are things in life talaga na beyond explanation, Sometimes it is beyond reason. But it doesn't mean it is unreasonable. Yun nga lamang, dahil sa finite tayo ng mga tao, kapos tayo, hindi abot ng ating pangunawa. Pero hindi nangangulugan unreasonable. At sa ganyan mga sitwasyon, ang pinakamagandang i-apply dyan is what? Ang magandang i-apply is faith. Diba? Because faith is the substance of things, the hope, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things which is not seen. So may mga bagay-bagay talaga na pananampalataya na lamang ating pagaganahin dyan. And there are things that we can do, na kung reason lamang ang pairalin, hindi natin magagawa. Pero dahil sa pananampalataya ang umiral, marami po ang nagagawa. Kaya ganyang paniniwala ng tao na wala ang Diyos, dito kasi kung meron siya, bakit din siya nagsasalita, hindi naman siya naririnig. Sabi ko nga, hindi na bagay yan, meron nga isang tao na tinapins pa niya ang Panginoon. Sabi niya, I dare God to strike me dead in 5 minutes. Sinasangkalan ko yung buhay ko. Sabi niya, kung talagang totoo siya, katunayan niya.
Kahit na isang alam ko na yung buhay ko, ako na yung sampulan niya, patayin niya ako. I'm giving him 5 minutes. I'm talking of Ingersoll. Kasi niyo siguro research ang pangalan na yan, research siyang atheist. Sabi niya, kung talagang mayroong Diyos, tina-challenge ko, na-prove niya sarili niya. Let him strike me dead in 5 minutes. Kaso nga lamang, hindi natin pwedeng ma-exhaust ang patience ng pagkain in 5 minutes, di ba? Sabi ng Bible, ang ating kamatayan, it's appointed time. Hindi mo pwedeng i-provoke ang Panginoon na gawin isang bagay na wala sa timetable niya. At ang Diyos, hindi naman kagaya ng tao na madaling mawala ang pasensya, no? Ang Panginoon, ang kanyang pagkilos, parating appointed time. Kahit ang pagdating ng Panginoon, 1,000 taon, ipinangako yan. Genesis 3:15, ipinangako ng Messiah. Pero kailan lang siya dumating according to the book of Galatians? In the fullness of time. Ang Diyos pag kumikilos, parating nasa timing. No? Mention ko na nga sa inyo isa na tapong nakadebate na ateista. Self-confessed, self-professed na ateista. Ang sabi niya, walang kwentang mag-pray sa Diyos. Sa akin ka nalang mag-pray. Sasagutin ko pa yung prayer mo, bibigyan pa kita. Pero magdasal ka sa Diyos, hindi ka mapakinggan yan. At sabi niya, kung talagang mayroong Diyos, sana binago na niya lahat ng mga pangit sa mundo ito. Sana yung mga mahirap, wala na naghihirap. Sana mga may karamdaman, tinagaling na niya. Kung talagang makapangyarihan siya, at babait siya. Nasagot ko naman sa kanya, bakit mo ba kasi binibintang sa Diyos sa mga maghihirap ng tao? Wala namang ginawang masama ang Panginoon, di ba? Sabi ko nga mag-isip kayo ng masamang bagay na ginawa ng Diyos. Sinalbahin na tayo ng Diyos, pero basta ginawang masama sa atin. Ibang ginawa lang naman ng Panginoon sa atin, binigay tayo ng mundo, binigyan ka ng buhay. Faithfully, binibigay niya sa yung hangin na kinakailangan mong hingahin. Binibigay yung araw na kailangan mo para mainitan. Pero pag pagkukulang sa iyo, Diyos, di ba kahit lumabagyo, diyan pa rin ang ulan? Kaya kung yung bintang sa Panginoon, ang mga paghihirap ng tao, dahil sa totoo lang, kaya maraming naghihirap ng tao, kasalanan nila. Di ba? Binigyan mo ng pagkakataon na maghanap buhay, binigyan mo ng oportunidad, hindi nila pinagyaman. Naging tamad sa trabaho. Yung mga, for instance, yung mga badyaw, binigyan mo ng gobyerno ng pagkakataon na mamuhay ng parangal, para hindi na sila namamalimos, mas gusto pa nila mamalimos. Bigyan mo ng pamuhunan, pagtanim nila ng seaweeds, dahil doon sila sanay, sa dagat, di ba? Wala pagkabata. Ewan ko, kung gano'n totoo yung customary nila, kapag silang ng bata, yahagi sa tubig. Kapag lumuta, tunay kang badyaw. Pag hindi ka lumuta, walang kwentang badyaw yan. Yahagi sila sa tubig. Kaya yun ang parang playground nila, tubig. Kaya kahit na bigyan sila ng pamasahe, pauwi ng Zamboanga, pauwi ng Mindanao, kukunin lang nila yung pamasahe, mga tulong ng gobyerno, pero pagka anda ng konti ng barko, kakalunan naman sila. Pabalik na naman ng Rojas. Kaya nilang languyin eh. Bigyan sila ng pamuhunan, pantanim ng agar-agar, kasi yung mga seaweeds na yan, gobyerno rin naman ang angkat yan eh. Gagamitin yan sa paggawa ng mga capsules. Iba dyan, kinakain, di ba? Yung seaweeds. Masustansya kaya yan. Rich in iodine. Pero anong ginawa nila? Kinuha lang ang pera, pero hindi pinagtanim ng agar-agar. Ang ilan-ilan lang siguro yung nagtanim ng agar-agar. Ginawa ng iba, ipinagdili pa ng motor ng bangka nila. Para mas mabilis sila makakapalimos dahil yung motor na yung bangka nila. Na-experience ko yan in the year 2004 yata yan. Malayo pa yung barko, malayo pa kami sa syudad. Nakikita mo, dahil maliliit na bangka. Kala mo kung anong ginagawa. Yung pala, papalapit sa barko, nasa lumugin ka na nila. Malinabangan nila yung yahagi sa kanila. Gagaling naman sumisir, nag-isang mga barya, kahit na nagsisirin yung barya. Hindi nila pasasayarin sa lupa yan, sa ocean floor. Habang gumaganyan yan sa tubig, nasasalo na yan, gagaling. Hindi nakasalanan ng Panginoon yan, Maraming tao, kaya mahirap, kaya may sakit, kasalanan nila. Abusado sa bisyo, tapos nagkasakit, kasalanan ng Diyos. So maraming bagay, mga kapatid, ang hindi in-explain sa atin ng Panginoon. Him being a sovereign God, hindi niya kailangan i-explain sa atin yan. Bakit inaalaw niya ang calamities? Kung ating obserbahan ng paligid natin, parang may managutuwa, kung di si Satanas, di ba? Yun na ba may
Sino ba ang may kagustuhan ng chaos? Ano sabi ng John 8:44? The heart of your father, the devil, is a liar and what? He is a liar and a murderer. Ang kanyang kagustuhan is to destroy. Diba? A thief does not come but to steal and to kill. Siya isang magnanakaw, siya isang sinungaling. Ang talagang purpose ni Satan is what? Destruction. He wants to bring chaos. Yan ang kanyang layunin. At sa mga nagaganap sa ating paligid, mga kapatid, parang Satanas lang yata natutuwa. It is as if everything goes according to Satan's plan. It is as if everything goes in favor of Satan. Pero mga kapatid, Satanas parang yung baboy na pinapataba. Diba? Diba sa isang piggery, lahat ng effort para saan? Lahat ng pagsusumika para saan? Para sa baboy, diba? Lahat busy. Lahat bahagang gumigising. Lahat masipag. Para saan? Para sa baboy. Pero para sa baboy mo talaga yun? Saan nagtatapos ng baboy? Diba? Pag titignan po natin isang piggery, it is as if everything is for the pig. Lahat tayo, nagpapakasipag, yung mga may piggery, diba? Lahat, gumigising ng maaga, talagang nagpapakain ng oras, asikaso talaga ang baboy, pero para sa baboy mo talaga yun? Hindi ho? Yan po ang itsura ni Satanas. It is as if everything goes in his favor. But in the end, ano magiging end ni Satan? It will be his destruction. And ultimately, sino po mag-glorify sa lahat? Diba? It is still our God. Kaya huwag tayo malungkot na, parang nagwawagi na yata si Satanas. Parang nananalo na yata si Satanas. Natatalo ang Diyos. Maraming simbahan ng Panginoon nagsasara. Pero maraming beer house bumubukas. Maraming sugalan. Bukan yung mag-observe mo ngayon. Pumunta kayo sa mga yan, sa paligid-ligid. Alin na mas matawa ngayon? Simbahan o Coliseum? Mga sabungan. Pumunta kayo sa mga sabungan, hindi ka siya parking lot, right? Mas people from all walks of life, may pera kaya wala. Talagang yan, nakikita dyan. Halos yun na lang ang kakainin nila sa 1 week, isusugal pa yan. Punong-puno ang mga sabungan. May Kristo. May Kristo rin dun eh. Alam niyo ba yung Kristo sa sabungan? Yung sumisigaw ng Logis, sa pula, sa puti. Yan, Kristo rin ang tawag dun eh. Mas sikat yung Kristo sa sabungan, no? Pero sa gawain ng Panginoon, mukhang isipin natin, natatalo na yata ang Diyos, ano? Pero yan lang natin yan, mga kapatid, parang baboy pa rin yan italagaan. It is as if everything goes in favor of Satan, but in the end, it is actually not for Satan. Hindi talaga para kay Satanas. Pinapayagan ng Panginoon yan, dahil ultimately, ang Diyos pa rin ang mag-glorify sa lahat ng yan. Our God is still in control of everything. Hindi siya nawawala sa control, no? Dating isipin na natatalo na siya. Okay? So, bakit po ba tahimik ang Panginoon? Ano? Pero actually, mga kapatid, God is not silent. Silent in the sense na yung kanyang tinig, hindi na natin narinig. Although, there was a time that God was heard, in His voice. Napapakinggan ang Diyos sa kanyang tinig. He spoke with Adam, di ba? In the cool of the day, sabi sa Genesis chapter 3, verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Nakikipag-usap, nakikipag-fellowship ang Diyos noon sa tao. Sabi ng Panginoon sa Diyos, of all the fruit of the tree in the garden, thou mayest freely eat, except from the one in the middle. So ang Diyos po yung nangungusap ng araw sa tao. He spoke with Noah, diba? Ano sabi niya kay Noah? Prepare thee an ark for the saving of your family and of all different kinds of animals. And after giving Noah that warning, the Lord remained silent for 120 years. At nangaral si Noah, di ba? Noah preached for 120 years. He started building the ark when he was 480 years old. Project complete when he was 600 years old, which means 120 years in the making. Ang arka, napakatagal niyan. Balik po natin ang 120 years. Mga anong taon niya? 18? Mga anong year yan? Mga anong taon niya? Ako na pa kayo ni Zal, ano? Ako na pa kayo ni Zal. Mga, no. Nandiyan na si Zal nun.
Diyan na, mga 1890 siguro, mga ganyan. Ano? So, matagal na panahon yan. And that 120 years of building the ark, actually, that was also the time that Noah also preached. Kaya tawag sa kanya, he was a preacher of righteousness. Nangangaral siya. Ang malungkot lamang, mga kapatid, kung ano sinasapit ng mga mangangaral ngayon, wala yatang pinagbago dahil walang magbabago ang puso ng tao. Maliban ng born again, hindi magbabago ang puso ng tao. Pinagtatawanan. Kung paano pinagtatawanan ang mga mangangaral ngayon, sabi ko nga, doon sa aking bagong study ron, bagaman itong ganitong uri ng pangangaral, kung marahin sa ilan sa inyo, isang kalokohan. Minsan, ang tingin natin sa mga nangangaral, si Raulo. Sabi ko, hindi na bago yan. Kahit ang Panginoon na pagbintangan, si Raulo. Ang masakla pa niya, kahit yung kanya mga kapatid, di ba? Mga kapatid niya, pinag-isipan siya na he is beside himself. Tagalogin niyo, beside himself. Wala sa sarili. Wala sa ulo, wala sa ayos. Kasi kung hindi na bago yan, yan ang karanasan ng mga nangangaral. At huwag po natin ipagtampo yan, huwag natin ipagdamdam yan, dahil nagkakaganyan ng tao sa atin dahil sa hindi nila pagkaunawa. Sila nga ay patay spiritually. So huwag natin sila pagtampuhan na, sige kung ayaw nyo, kita-kita tayo sa maghukom. Talagit ako, impyerno kayo. Pagkabantaan pa natin, So sa halip na magalit tayo sa kanila at pagtampuhan sila, ipanalangin na lamang natin sila, kagaya na ginawa ng Panginoon, kaya nila nagagawa yun dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ganoon na lang ang kanilang attitude. Forgive them, for they know not what they do. Na kung hindi ka naligtas, ganyan ka rin, di ba? Hindi ka naligtas, ganyan din ang damdamin mo. So Noah preached about the coming destruction. Noah preached of righteousness, na mamuhay ng matuwid ang tao, but none heeded him. And after 120 years, God broke his silence. Dumating na yung ulan, 40 days and 40 nights. Ngayon sabihin natin, scientifically, possible ba yung diba, ang baha, saan lumabot ang baha? From the mountain peak, sa pinakamataas na peak. Pagpalagay natin na Everest ang may record talaga ng highest peak, ulan man hanggang ngayon, From the tip of Mount Everest, mabot pa ng mga 30 feet ang apaw. Kasi 20 cubits, assuming 1 cubit is about 18 inches. Or 1 feet and a half. So that's about 30 feet. Talagang siniguro ng Panginoon na walang matitirang buhay na kanilang hininga ay nasa kanilang mga nostrils. Gills pala ito. Nasa kanilang nostrils. Every animal whose breath is in his nostrils, sabi ng Bible, will die. Ayan ang dahilan na doon sa mga mountain peaks, nakakakita kayo ng mga animal fossils na parang naguunahan sila sa dry ground, naguunahan sila sa ground. Sa Mongolia, Mongolia, sinasabi nila, yan ang isa sa pinakamalaking dinosaur graveyard. Yan sa disyerto ng Mongolia. At yung mga disyerto, yung mga dinosaurs na nakakita nila dyan, may mga may mga damo pa sa bibig. Ang kanilang kamatayan, sudden. They did not die of old age, kundi isang sudden na pangyayari, isang sudden death, catastrophic ang nangyari. Biglaan silang namatay. Humuhuya pa, namatay na sila. Tabunan ng tubig, nag-landslide, tabunan ng puno, doon ang concentration, ng pinakamaraming namatay na dinosaurs. Although there are some other places like Russia, nakuha nila yan ng yung mammoth, di ba yung yung mammoth? Yung elepante na mas malaki pa sa ordinary elephant ngayon, mas malaki pa yung mammoth. May balahibo na elephant, balahibo pa yan. So hindi nyo may kakahilayan dahil andyan ang mga skeleton yan andyan ang mga fossils yan. So there was a time that God was never silent. Nakapakinggan niya ng kanyang boses. Moses heard him. Sino ba nagbigay ng 10 Commandments? Diba? It was God who gave Moses the 10 Commandments. There was a time when God spoke in Mount Sinai. Ano nangyari? There were thunderings and what? Thunderings and lightnings. Kaya sabi ng mga tao, Lord, sabi nila, Moses,
Baka pwede, huwag na lang magsalita ang Diyos. Hindi namin kakayanin. Kung pwede, kung may sasabihin siya sa amin, sa'yo na lang sabihin, at ikaw na lang yung magsasabi sa amin. So it was, ganun na nangyari. Kaya si Moses, 40 days and 40 nights in the Mount of Sinai, pagbaba niya, ano yung tsura niya? Naging luminous yung mukha niya, nag-glow. Dahil yung glory ng Panginoon, na-adapt niya, yung glory ng Panginoon, kaya nagtakip na mukha si Moses eh. So there was a time na ang tinig talaga ng Diyos na napakinggan ng tao. Narinig siya ni Samuel, di ba? Samuel, Samuel. Ang sabi ni Samuel, speak Lord for thy servants. The Lord spake through His prophets. The Lord spake through angels. The Lord spake through vision. Nagsasalita ang Panginoon ng araw sa pamamagitan ng panaginip, ng pangitangin, ng anghel. Nangusap siya sa kanyang mga propeta. Kaso nga lang, tumigil na naman ang Panginoon ng pananalita nung mag-close ang Old Testament in the book of Malachi. Okay? Dahil si Malachi, ang kauli-ulang tao na pinagsabihan ng Panginoon ng kanyang kapahayagan. It was Malachi who heard the last revelation of God to man. Kay Malachi binigay yung prophecy about the coming of John the Baptist. Tinawag siya ng Eli, in the spirit of Elias. Actually, he's referring to the coming of John the Baptist. And then, from Malachi, when Malachi closed, the Lord was silent again for another 400 years, also known as the silent years. 400 silent years. Bago nag-start ang New Testament. Matthew, New Testament ito. Ito yung Old Testament. So between the two testaments, when Malachi closed, they got here the 400 years, also known as the 400 silent years. And then God broke His silence when He announced the birth of John the Baptist. Nagsalita si Gabriel, di ba, kanino? The Lord, the angel spoke to, kanino nagsalita si Gabriel? Kaya kay Zacharias, the father of John the Baptist. So yun yung kauna-unang pag-break na naman ng silence ng Panginoon. And in a dream, the Lord spoke to Joseph. Sabi ng Panginoon kay Joseph, huwag kang magdalawang isip, huwag kang mag-alangan na pakasalan o kuning asawa si Maria. Huwag mong intindihin yung nagbubuntis siya na hindi pa kayo nagkakarelasyon. Dahil ang pinagbubuntis niya, hindi kung kanino maglalaki yan. Kagagawa niya ng Banal na Espiritu dahil siya magiging ama ng Mesiyas. Kaya nga, later on, magising si Joseph, kinuha na niya nga si Mary dahil natapos yung kanilang betrothal stage at naging asawa na siya. Pero, sabi ng Bible, He never knew her until the birth of our Lord Jesus Christ. Kaya kanto pa yung virgin birth of the Lord Jesus Christ. So, gano'n naman nagsimula ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao, When God spoke to Zacharias. And the Lord spoke through His prophets, through His apostles. And God spoke to us through His Son, Jesus Christ. Kaya nga, isa sa mga title ng Panginoon is the Logos or the Word. In the beginning was the Word. And who was that Word? The Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bakit tinawag na Word ang ating Panginoon? Being the great revelator. Kasi nga, kung magre-reveal ka, ano ba kakailangan mo para mag-reveal? You will need what? You will need Word. Ikaw yung mag-communicate mo yung idea, konsepto, mga truth, i-communicate mo yan. Ano kakailangan mo para may communicate ka? Word. That is why the title of our Lord is the Word. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of God. And then, nanahimik na naman ang Panginoon, di ba? Kailan na nanahimik na naman ang Panginoon? In AD 96. Kailan yung AD 96 na yan? Nung matapos sa book of
revelation. So, that was the time, mga kapatid, na nanahimik na naman ng Panginoon. Pero prior to that, ang Diyos ang umuusap sa tao sa mapagitan ng kanyang anak, through His angels, through dreams, and through visions. Pero ngayon, mga kapatid, dahil pakumpleto ng Bible, nagsara na ang Old and New Testament, you do not expect God to talk to you in dreams. Huwag na kayo mag-antay na at huwag rin kayo magbalakit, magyabang na nakoso ko, Panginoon. Nakita ko siya. Kitang-kita ko. Paano nangyari yun? God is Spirit. Kung may nakita ka man, paano ka nakatiyak na Diyos yung nakita mo? Diba? Paano mo nasabing Diyos yun? Ang Diyos kailanman, hindi pa nakita ng tao because God is Spirit. Although, kung lulobin ng Panginoon, kaya niya mag-appear in visible form. Diba? Noong nagpakita ang Holy Spirit, in what form nagpakita ang Holy Spirit? When the Spirit descended sa baptism ng Panginoong Isus, anong anyo? Diba? The Holy Spirit appeared in the form of a dove. While Israel was in their wilderness trek, nasaan anyo ang Diyos? Pillar of cloud and pillar of fire. When He was talking to Moses, anong anyo naman ng Diyos? He talked to Moses in the burning bush. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, remove your sandal or you are standing on holy ground. So it's true that God is a spirit, but if He wishes, ayaw po niyang magpakita sa tao in visible form. Pero ngayon mga kapatid, hindi na nga ganun ang sistema ng Panginoon eh. If you are to know anything of God's will, the only way for you to know the will of God is for you to open your Bible. Dahil yan na ang kabuunan ng kapahayagan ng Diyos sa tao. Pagaman marami pang pwedeng i-reveal ng Panginoon, pero yung gusto lamang ng Diyos na ipaalam sa atin, it's already contained in this book, no more, no less. Ang naririto, sapat na para sa atin. Huwag na natin kuriratin pa yung iba. Yung kanyang eksaktong pagdating, ang kukulit, sabi ng Panginoon, wala nakakaalam, aga naman, predict pa rin ang predict. Diba? Meron, nag-predict sila nung 21-12. Pero nung last October, diba? Meron din nag-predict na October, meron na natuloy. Yung mga tauhan na Ekleo, nag-predict din yung mga yan. Pero bago sila, yung mga Adventist, yung mga Sabadista, mga tinawag na Adventist yung mga yan eh. Mahilig sila mag-predict ng Advent ng Panginoon. Oo, mga Buddhists, tinawag sila mga Adventists. Hindi na nga inihiyat sa tao yan eh. Diba? Nung nangungulit nga mga alagad, ang sagot ng Panginoon, it is not for you to know the times or the seasons. Hindi para sa inyo yan. Kung yung mga alagad nga, hindi nila nalaman eh. Pagkagaling mo ba tayo sa mga alagad? Sinabi na nga ng Panginoon eh, hindi ang anak ng tao, hindi niya alam yan. Kundi Ama lamang ang nagpapasya tungkol sa bagay na yan. Ngayon ikaw nakaka-predict. So mga kapatid, everything that God would give us to know, anything that pertains to our life, and anything that we will need in the future sa heaven, para tayo makarating doon, sinahad na rito. Huwag na tayo maghanapan ng iba. Bagaman napakarami pa, sabi nga ni Juan kung isusulat lahat ng ginawa ng Panginoon, di ba? The world could not contain the books para pagsidlan ng mga libro. Pag isinulat lahat ang ginawa ng Diyos, kukulakin ng mundo para paglatagan ng libro. Grabe, no? Pero gusto lang ng Diyos na malaman natin, na para sa atin, na para malaman lamang natin, andito na yan. Huwag na tayo pang mag-aangat pa na nakausapin ka ng Diyos sa panaginip o sa pangitain. Diba, mga grupo yung mahilig sa ganyan, mga Pentecostals. Diba? Mga charismatics, mahilig sa ganyan. Naniniwala pa rin sila na kinausap sila ng Panginoon. Mahilig pa sila sa mga signs. Panginoon, bigyan mo ako ng sign. Sana yung tuwalya, basa. Tapos yung ground tuyo. Yung kay Gideon. Sabi yung fleece tuyo at yung ground basa. Tinupad ng Panginoon.
Baka pwedeng balik na rin, yun namang ground ang tuyo, yung please ang basa, o basta vice versa, no? E kung gusto po nating malaman ng kalooban ng Panginoon, mga kapatid, nandito na yan sa kanyang salita. Ano? Yun namang mga oportunidad, kung kalooban pa ng Panginoon yung mga plano natin, madali lamang yan eh. Lord, kung hindi nyo po will ito, sana, pag-close yung mga, magkaroon ng hindrance. Kasi kung kalooban ng Panginoon yan, walang hindrance yan eh, di ba? Kung kalooban ng Panginoon isang bagay, walang hindrance yan. Pero kahit anong ganda ng mga sitwasyon, na-set up mo na lahat, naimapa mo na lahat, you have mapped everything out, ano? Pero kung hindi kalooban ng Panginoon, wala pa rin yan, di ba? Pero verse Proverbs na, the lot is cast into the lot, but the whole disposing of it is of the Lord. It is in man to order his steps, it is in man to order his plans, ano? But it is God who orders our steps. And just ang gusto mo nga ba, kaliwa, pero pagkakapag mo, ang umabang kanan. Parang yung kay Balaam, di ba? Nasa puso niyang sumpain, pero pagbukas ng bibig niya, blessing. Ganun. Kumbaga sa atin, yung nasa puso natin, nasa puso lang natin yan. But in the actual doing of things, kalooban pa rin ng Panginoon na nagaganap. Parating ganun yan. Ano? Sabi ng Bible, it is not in man to order his steps. Sabi sa atin ni Jeremiah. Ang Diyos ang nag-order ng ating hakbang. Ang ganda lang tayo sa plano. Anong plano? Kaya sabi ni James, sa mga plano natin, if God wills, I will go on such and such a place. And I will do these things and do business. Kung lolobin ang Panginoon. Kaya parating sasama ang Panginoon sa ating mga plans. Okay? Don't forget to ask God's counsel. Diba? Sabi sa Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Pero pa yung sa Psalms na commit thy ways unto the Lord, diba? Commit thy ways, thy works unto the Lord. So, huwag na ho tayong maghangat pa na may marinig tayong tinig o kakausapin ka sa panaginip o kakausapin ka sa pangitain. No? Dahil ang kapahayagan ng Diyos, buo na. And that is the Bible. Close the book, seal it, sabi ng Panginoon kay John the Beloved. Do not add anymore, or do not subtract anymore from what is written. So ito na po ang buong kapahayagan ng Panginoon. Kaya ang tanong, bakit nga ba ang Panginoon ay masyadong tahimik ngayon, no? Alam niyo po mga kapatid, sa mga panahon ito, you cannot expect God to speak again the same way He did before. Pero hindi naman po nangangahulugan ng Diyos, walang ginagawa. Hindi na naman nangangahulugan ng Diyos, hindi na nangungusap sa tao. Dahil sa maraming paraan, nangungusap pa rin ng Panginoon. When you see a disaster, can you not consider that as the voice of God? Pag nakakita tayo ng mga disaster, sino ba may control ng disaster na yan? Yan ba mga natural phenomenon lang ba yan? Kaya nangyayari yan? Hindi ba yung mga disaster minsan, hindi lang mga natural phenomenon yan eh. Sa Bible, di ba? Ano sinasabi sa Bible? Tungkol sa ulan? Yan ba umuulan na lang ng pusa? O ang Diyos ang may control sa elements of nature? Di ba? Hindi niya mababasa sa Bible na umulan. Ang mababasa ng the Lord sent rain. Ano sabi ni Job sa kanyang aklat? Alam mo ba? Actually, it was God who is speaking. Nasaan ka ho nung nilalagay ko ang mga daan ng kidlat? Nasaan ka nung ina-arrange ko sa ako mo ang mga ulam na yan? Sino nag-order na papadpad yan dito? Sino nagsasabi na magiging El Nino sa lugar na ito at La Nina naman sa kabila? Diba, tao nag-order niya? Ano? At yung hindi pagkakaroon ng ulan sa mahabang panahon, natural phenomenon lang ko yan? O hindi ba tinig ng Panginoon yan na nagsasabi sa tao na, ayan, kalungsod kayo ng kalungsod. Masyadong paghahaman yung kay kalungsod. Pati si kalungsod ngayon, dinadalangin na, di ba? Nagpe-pray na sila kay kalungsod. Ano nangyari ngayon sa mga followers ni kalungsod? Disaster, ginahan. Ano?
Pag kami namamatay, hindi ba tinig ng Panginoon yan? Hindi ba palaalan ng Diyos yan? Sa tao na nakita mo na, may hangganan ng tao, may hangganan ng buhay. Di ba yan naman na sinasabi ng Bible na we have our bounds. Ang buhay natin may hangganan. It is appointed unto men once to die. And after that is the judgment. Hindi ba tinig ng Panginoon yun? Di ba yung may mga namamatay, reminder sa atin niya ng verse here, it is appointed unto men once to die. Hindi mo parating hawak ang buhay mo. Kaya, there is no kumbaga, ang pag-alala sa Panginoon, hindi yung pagmatanda ka na. Ano? Sabi ng Bible, ang pag-alala sa Diyos, yung may lakas ka pa in the days of thy youth. Remember thy Creator in the days of thy youth. Hindi yung kung kailan wala ka nang magagawa, saka mo maiisip na pagsindihan ng Panginoon. Tsaka kasusugod sa battlefield, mahina na puso mo. Mahina na mata mo. Kusan po natin ang ating Bible. Book of, di ba na mabasa yung book? Diba? Eh, ratong ka na. Diba? Kaya sabi ng Biblia sa atin, Ecclesiastes 12:1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years grow nigh, and in years, yung old age mo. At pagka old age ka na, marami ka nang hindi magagawa. At inisa-isa yan, di ba? Because the grinders are few, the windows are closed, they that looks at the window is dim. Ano pa? The keepers of the house tremble. Yung mga skeletons namin, mahina na. Meron ng meron ng Parkinson's disease. Meron ng dystonia. Alam niyo ba yung dystonia? Ganun din, galaw rin ng galaw, hindi mapigil na paggalaw. So, hindi ka naman makapaglingkod ng maayos. Okay? So, totoo po ng Diyos, hindi na narinig ang tinig ngayon. Ano? Pero hindi nangangulugan, hindi siya nagsasalita. Pag ikaw ay pinagpala, di ba tinig ng Panginoon yan? Pag ikaw ay na-disaster, hindi ba tinig din ng Panginoon yan? Pinasabi sa atin, Esther Madalina, ikaw ang mensahe ng Panginoon yan, di ba? Kasunod-sunod sila yung kanilang opisina. Malalang ibig sabihin niya, pagbalik mo, mas maganda. O baka wala na. Either na, dahil sa sunog, nag-bankrupt, o naglabas ng pera dahil papabuhin pala yung kumpanya at mas palalakihin pa. Dalawa lang yan eh. Ano? Nire-remind tayo na there's nothing that is permanent in this life. Walang permanente sa buhay na siya. You cannot say na malakas ka ngayon. You cannot say na matatag ang trabaho mo ngayon o negosyo mo ngayon. Eh, parating ganyan yun. Sabi nga ng Bible, do not trust in uncertain riches. Because in this life, nothing is certain. Only God is certain. Siya lamang ang sigurado. Siya lamang ang hindi magbabago. Palaala sa atin yan na sa Panginoon tayo magtitiwala. Sa Kanya tayo mananaman sa ating buhay. Pagdating pagtiwalaan niya, naplano ko ng lahat. Na-ready ko na yan. Napagandaan ko na yan. Diba yan na sinasabi ng mga tao before the war? Napagandaan ko na yan. Pero napagandaan pa nila na magkakagera pala. Diba? Hindi nila napagandaan na sa araw, sa isang meal stag, ipapalit nila yung mga grand piano nila. Isang meal stag, isang kain, isang rasyon. Ang kapalit, grand piano. Kano grand piano? 300,000. Papalit mo sa isang rasyon ng pagkain. Dumating ba sa isip nila nung araw? Alam naman, napakayaman ng udyo nung araw. Napakayaman nila. Kaya nga, sabi ni Hitler, sige, dalhin niyo yung mga valuables ninyo. Dalhin niyo yan. Yung pala, kinonfiscate. Kaya nung na-discover yung mga tunnels na pinagawa ng mga Germans, yung tunnels na punong-puno ng mga gintong ipin, alahas, mga silverwares, pera, ibang currency. Pakayaman kaya naman ko. Naisip na nila at that time na darating sa kanila yan. So yung mga nangyayari sa atin mga kapatid, whether good or bad, lahat yan, tinig ng Panginoon yan. Calamities, paalalan sa atin ng Panginoon yan, na siya may control. Ano? Dahil sa isang igla, lahat pwedeng magbago.
Sa isang iglap, lahat pwedeng mawala. Hindi mo magkakala na kalalaking mga building eh, kahit kalalaking gusali eh. Yun nga lugar na pinagtabuhan ng mga evacuees, pati yun. Na-wipe out. Punta ka sa isang matibay-tibay na lugar, pati yung pinagtatabuhan mo, mawa-wipe out din. Diba? Kaya yan mga kapatid, tinig ng Panginoon yan. At dalawa lamang ang pwedeng maging resulta niyan sa tao. Either na i-lead ka niyan into repentance, o lalo patigasin mo ang puso mo. Pero sana, i-lead ang tao sa direction ng pagsisihan niya. Kaya, yung mga tao ngayon, dineder nila ang Panginoon na, uwasan ka! May mga tao na inupura nila ang Panginoon. Kaya ako nasasabi yan, na-encounter ko yung mga tao na yan. Pag in-explain nila sa akin yung kanilang disgust, yung kanilang pagtanggi sa Diyos, na-expression pa ng mura eh. Nakinikilabutan, nagliliit ako. Kaya hindi ko rin mapigilan sa sarili ko na only a fool will say that there is no God. Tahimik siya rin. Isang taon na ako sa sabi niya, only a fool will say that there is no God. Dahil minumura niya Panginoon. Kina-challenge sila Panginoon na kumilos. Magpaliwanag. But God is a sovereign God. Diba? Hindi niya kailangan i-explain ang sarili niya. Yung kanya mga ginagawa, hindi niya kailangan ipaliwanag sa atin. Kasi kung pagpapaliwanagin mo siya, kapantay mo. Diba? Ang pagiging ng paliwanag, either na mas mababa sa'yo o sa kapantay mo. Pero sa isang mataas sa'yo, kaysa analyze ka na lang analyze ang ginagawa niya, i-analyze mo na lang kung sino siya, ano ba siya. Diba? Ano bang kalagayan mo? Anong posisyon mo? At anong posisyon niya? Anong estado niya? Rather than trying to scrutinizing the actions of God, rather than trying to explain, analyze, and scrutinizing the activities of God, i-analyze mo na lang kung sino ang Panginoon. Diba yan ang ginawa ng Panginoon kay Job? Nung medyo kaaboroto si Job, dahil hindi na takayan ng Job yung kanyang pagsubok, wag na muli. Medyo humingi na siya ng paliwanag sa Panginoon eh. At ano, paliwanag ba ang Diyos? Hindi rin. Ano lang ginawa ng Diyos kay Job? God displayed His what? God displayed His power. Yun lang ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya, Job, hiling mo magpaliwanag sa nangyayari sa iyo. Ito lang ang sabi ko, nasaan ka nung nilalagay ko ang pundasyon ng lupa? Nasaan ka nung nilalagay ko ang pundasyon ng dagat? Nasaan ka nung sinasabi ko yung mga constellation na yan? Nasaan ka nung binubuo ko ang sanggol sa tiyan ng kanyang ina? Nasaan ka nung inuutusan ko ang mga kidlat? When I make way for the lightnings? Nasaan ka nung ginawa ko yung mga leviathan, yung mga behemoth? Nasaan ka? Ayan nga, simpleng bagay, hindi mo may paliwanag. How much more yung mga malaking bagay na ginagawa. Kung kaya mong i-manage ang universe, para kami sa kayo, if I can manage the universe, I can manage the affairs of your life. You're just a tiny speck in this universe. Malit ka lang na speck. Kudlit ka lang eh. Kung na-manage ko nga ang universe na lahat yan, gumagalaw, di ba? Stationary ba yan, yung universe? Hindi naman stationary yun eh. Sabi nga ng mga scientists, ever-expanding pa yan. Ang feeling nila, parang nag-expand ang universe eh. At lahat yan, gumagalaw in rapid speed. Grabe ang bilis sa mga pag-ikot ng lahat. Grabe kaya ang galaw ng mundo ngayon, ng lahat ng nasa universe, lahat yan gumagalaw. Pero walang nagko-collide, walang nagbubungbuhan. Everything according to its course. Ayon sa kanyang course na binigay ng Trump, doon siya tumatakbo, hindi siya lumiliis. Ang mundo, eksakto, 365 days na ikot sa araw. Pagbalik sa pwesto is 1 year. Pag-tilt lang ng kaunti, paatras, giginabi na tayo. Yeyelohin na tayo. O mag-tilt lang ang mundo ng pagante sa araw. Baka maging disyerto na lahat ang part ng buong mundo. Matunaw lahat ng yelo. Pero bakit hindi nagbabago yan kahit ang gumagalaw yan? Kahit sabi ng Colossians 1:17, by Him, all things consist. The word consist there is held together. Sa Kanya nasusustain, sa Kanya napreserve lahat ng bagay. Kaya mensahe ng Panginoon kay Job, I can handle the affairs of the universe,
Ang liit-liit lang ng buhay mo na hindi ko alam ang ginagawa ko sa buhay mo. Kaya ako naman ang ginagawa ko sa iyo, pinapayagan ko mangyari sa buhay mo, alam ko kung anong ginagawa ko. Rather than trying to analyze how big your problem is, you might as well realize how big God is. Kaysa isipin mo ng isipin napakalaki ng problema mo, dapat mo na lang i-analyze na ang Diyos ay mas malaki pa. Mas napakalaki kaysa alinbang problema. Kaya nung pa-realize kay Job yan, wala na, hindi na humingi ng paliwanag si Job. Ito sabi niya, I repent in dust and ashes. I abhor myself. Namumuhi ako sa sarili ko. Nagkaroon ako ng ganyang attitudes that I entertain such evil thoughts in my mind. Tanong ako ng tanong, bakit? Why? Ba't sa akin? Ba't ako? Ba't sila? O bakit sa dinami-dami ng salbahe, masasamang tao, sila ba yung nabubuhay hanggang ngayon? Ba't sila pa nagpapatuloy? Sila yung namamayagpag? Sila yung nagtatagumpay? Kung bakit sino yung inaayos ang buhay, nagiging matino? Kung sino yung lumalaban ng fair? Kung sino yung lumalakad ng matuwid? Sila yung parang api-apihan at nagiging kulelat sa mundong ito. Puro tayo buhay, ano? Pero mga kapatid, hayaan lang natin ang Panginoon. Alam niya ginagawa niya. Bilang tao, ano lang gagawin natin? Just do what is right. Deuteronomy 29:29, secret things belong to God. But those things shall revealed belong unto us and to our children and to the next generation of our children. Anong mensahe ng verse, mga kapatid? Gawin lamang natin yung para sa atin. At ano yun? Yung mga pinagagawa ng Panginoon. Huwag mong intindihin yung magiging resulta. Bahala ang Diyos sa resulta. Basta muto sa atin ng Panginoon, magtanim, magdilig, magtrabaho, maging masikap, maging masinop, maging masigla, maging masikap sa mga ginagawa. Huwag urong-sulong. Sabi ng Panginoon, ang umahawak sa araro, hindi na palingon-lingon. Whatsoever your hand findeth to do it with all your might. At huwag mong isipin ang resulta dahil ang Diyos ang bahala sa resulta. Kaya yung mga tao na humingi ng paliwanag, kapatid, wala silang makikita dahil hindi nila maririnig ang boses ng Diyos at hindi rin sila didigin ng Panginoon. Dahil ang tinig ng Panginoon, nandito na. Ang tinig ng Panginoon, nandyan sa mga pangyayari. Nagsasabi na, andito ako, buhay ako. Hindi ako Diyos na inutil at hindi rin ako Diyos na natutuloy. At huwag mag-alala, no? Dahil balang araw, ang Diyos magsasalita rin. Kasi gano'n naman ang Panginoon, nagsasalita, tumapahimik, nagsasalita, tumapahimik. Pero pagbalik ng Panginoon, sa paano pa lang siya magsasalita? Sa mamamagitan isang maamang propeta? No. The Lord will come, escorted by lightnings and thunders. As conqueror, as King of Kings and Lord of Lords. Hindi na siya nakasakay sa maamong tupa, sa maamong asno. Hindi na siya nakaupo sa donkey. Wala na. The Lord will come as a warrior. The Lord will come as a soldier. Espada sa kanyang bibig. And He will rule with a hand of iron. Hindi na siya yung maamong tupa. Siya na yung leon. The Lion of Judah na darating. Isipin na lang natin, turing na lang natin ang pananahimik ng Panginoon. It is to give us more chance or more opportunity to repent. Kaya sinasabi sa 2 Peter 3:9 that the Lord is not slack concerning His promise, a sound count slackness, but is long suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa parte ng unsaved, oportunidad yan para magsising. At sa parte ng mga believer, oportunidad yan sa atin para lalo pang maglingkod habang hindi pa nagbabalik ang Panginoon. Dahil pagdating sa langit, wala ka ng oportunidad na gawin yan, Garanti pala ka sa mga pinaglingkod mo. Ngayon, ginagawa yan. Sabi ng Bible, behold, I come quickly and my reward is with thee. To give every man according to his work, his reward shall be. Anong pinagtrabaho mo ba sa Panginoon, hindi na magiging reward mo. At yung reward na yan, iaalay mo sa Panginoon yan. At yan ang madadala mo sa kabilang buhay. Yan ang yung honor na bibigay sa ng Panginoon na hindi magpe-fake. Hindi kagaya ng medal natin sa lupa na kalusunod, nananakaw, nawawala ng meaning. Di ba? Yung mga champion, mga winner, may trophy, di ba?
But after 20 years, nasa na yung trophy? Andun na, pinangalalong na. Wala na yung meaning ng trophy, di ba? Wala na. Pero sa langit, hindi mawawala yan. Ano? Sabi ng Bible, and the righteous shall shine as the bright stars in heaven. Sino yun? Mga believers, we will shine as the bright stars in heaven. Ang ating gantimpala ay mga korona na hindi mag-fade. So for the unsaved, the silence of God means more time to repent, more opportunity to repent, more opportunity to experience the goodness of God, and hopefully yung goodness ng Panginoon na yan would lead them to repentance. But unto us Christians, yung silence ng Panginoon at hindi pa siya nagbabalik, opportunity sa atin yan na suklian ang kanyang kabutihan sa atin. By serving Him more, being more faithful, loyal, at maging tapat tayo sa paglilingkod, maging masigasig. Sabi nga, the Lord is at hand. Malapit po siya. Hindi na magtatagal. No? So sana yung hindi pa magbabalik ng Panginoon, hindi pa siya kumikibo, tayo mag-alala. Darating ang araw, pagtunog ng pakakak, sabi sa Thessalonians, di ba? At the last trump, at the sound of the archangel, i-announce na ang pagdating ng Panginoon. So habang wala pa yan, work. Work for the night is coming. Ang sabi sa atin, till the whole world knows. Humayo tayo. And go to the uttermost parts of the earth. Ihayag ang mensahe ng Panginoon. At anumang nakakasagabal sa labi na yan, kailangan natin i-avoid ito sa ating buhay. Kung tayo magiging sagabal sa expansion of the Word of God, sacrifice natin kung anumang mga bagay-bagay sa buhay natin ang naging sagabal. Give up, kailangan, sacrifice. Kung kailangan mawala, matigil, mga comforts, o kung anumang mga gusto ng katawan natin, mga nilalas natin, kung alam natin na yung magiging hindrance for the advance of the Word of God. Alisin natin yan. Dahil ang ating layunin, ipangaral ang salita, till the Lord comes. At sabi niya, hindi na yan pagkakagal. And so much the more, in Hebrews 10:25, as you see the day is approaching. So, at the start of the year, sana po, muni-munihin natin yan, ano? Kung naging faithful na tayo ngayong taon na ito, sana the following year, mas tapat pa tayo. Mukhang itong taon na ito, hindi natin natupad yung ating pangarap na each one bring one. But I'm not ashamed to say na kahit ako, hindi man ako nagbunga, at least I tried. I tried my best. Sinikap ko rin po ang aking magagawa, makapagdala, no? Pero sabi ko na, ang role lang natin is to plant and to water. And it is God who will give us the increase. Ang hindi nakakaya, pag wala tayong effort, hindi tayo nagkaraya. So, pray po natin sa next year, no? Loobin ng Panginoon, pagbunga rin tayo ng kaluluwa. Huwag tayo manghinawa, sabi ng Biblia, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. For as much as you know that your labor is not in vain. Hindi mawawalan ng kaluluwa niya. Okay? Tayo tumayo, tayo bukas sa ating panulangin. Dakilan ng Diyos at mahabaging Ama, salamat po sa kapahayagan ng salita. Salamat po Ama at binibigyan niyo pa kami ng pagkakataon na kayo mapaglikuran. Bagaman wala pong may papantay sa kadakilaan ng ginawa para sa amin. Subalit, salamat po Ama at kayo nalilugod sa mga naiaalay namin sakripisyo ng papuri, our sacrifices of praise, our sacrifices in our labors. Gusto kita ang honor, Ama, na makareceive ng ganito mga papuri na magmumula sa amin. Nawa, Ama, lubayan nyo kami sa darating na taon na i-commit namin muli, Ama, ang mga sarili ng buong katapatan sa inyo. Na kami po'y maging faithful sa inyong mga gawain, sa aming paglilingkod, na maging conscious kami, Ama, sa aming mga Christian duties, lalo na pag-share ng inyong Ebanghelyo sa mga alam namin na hindi pa nakakapakinig ng inyong mabuting balita. Tawad, Ama, sa aming mga naging pagkukulang, pagkakasala, sa inconsistent na paglilingkod,
At sana po Ama, tuloy na kaming biyayaan upang makamuhay ang ayon sa inyong kalooban. Bigyan niyo nawa kami Ama ng dagdag biyaya at provision sa darating na taon, pag-iingat, upang kami po Ama ay makapunta sa inyong mga gawain, makagawa sa inyong mga trabaho na ligtas. Higit sa lahat, bigyan niyo nawa kami Ama ng pagpapala sa mga efforts na aming inurugo lamang para sa inyong gawain. Nawa mapagpalain nito ng mas maraming pang mga kaluluwa, mas maraming mga misyon na masisimulan, mas maraming mga oportunidad na makapamahayag ng inyong salita. At muli Ama, kami dumadalangin, inyong pagpapala sa bawat isa, maging sa mga kapatid na wala rito, lalo na sa mga may mga karamdaman sa kanilang katawan. Pilitin po Ama sa mga pinanghinaan sa kanilang mananampalataya. Patuloy bigyan sila naman ng kaaliwan sa inyong mga pangako, kaaliwan na mga bagay na nadanas sa kasalukuyan ay pawang pansumandalian namin. Salamat po Ama, salamat sa lahat ng pagpapala, salamat sa inyong katapatan at provisyon sa bawat isa. Salamat sa buhay na patuloy na taglay at patuloy na pinagahirap. Lahat po Ama ay dalangin at pinasasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Magandang hapon po at kamay natin ang bawat isa. And